Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay December 5, 2023. So, Tuesday at umarkada naman yung market natin. No? So, umakyat tayo at nakita natin may konting breakout dito sa MA100. So, 6,308.95. Pero hindi naman lahat ng stocks natin is maganda pa rin yung galawan. As of this time, lalo na meron tayong net foreign sale ulit. 182.43 million. So anyway, good pa rin naman kasi nag-close tayo ng 0.39% courtesy po ni ICT kasi nag-up siya ng more than 4% or 4% for today's trading tapos talagang tinulak siya kasi umakyat siya tapos meron siyang net foreign buy na 205.37 million. So yung mga stocks natin dito, pabagsak yung direction nila maliban dito kay PHR natin sa mga small caps na stocks. Kasi naging matunog nga po yung yung bagong investor na papasok sa kanya. So ang tanong, sino na naman? Kasi yung dating kausap niya, sabihin natin kahapon na nagpaangat ng price, medyo umalis yun So hindi natuloy. So may bago daw ulit siyang kinakausap. So yun po yung dahilan kaya nag-spike itong si PHR nga natin. So nag po siya 6.12%. Pero kanina meron siyang spike pababa tapos nag-recover yung price action naman natin. Tapos yung ibang stocks natin, so pullback, SPNEC, so bumaba siya ng negative 3.31%. So kinain din niya yung gain niya kahapon. So parang dead cat bounce yung nangyari sa kanya. So watch out na lang natin bukas kung ano yung gusto niyang gawin. Tapos si APX, so kung nababasa niyo yung mga na-post natin sa tweet kanina, so biglang nag-correct si gold. 'Di ba nagpipik yung mga gold prices natin and then nagkaroon siya ng correction kagabi. So nag-correct din si APX. Yun nga lang malakas siya. So nag-drop siya ng 4.03%. So may net foreign buy siya 1.18 million. To si uh, APX natin. Si SPNEC pala may net buy pala siya 15.04 million na net foreign buy po. Tapos si ABA, so natuloy kahapon nag-ano siya, 'di ba? So parang nag-breakdown na siya ng support kahapon. Nadagdagan ulit siya ngayon. So nag-drop siya ng negative 5.1%. So mukhang mag-oversold si ABA natin. So, tapos eto nga si ICT, ito po yung nagpaangat ng market natin. So siya yung tumulak sa index kaya maganda yung itsura niya pero yung ibang blue chips hindi rin naman ganun kaganda. So nag-up siya ng 4.0%. Tapos malakas nga po yung tulak, 205.37 million na net foreign buy. Tapos si ASN natin is, ano ba to? Pa-drop din. Negative 1.47%. Tapos net foreign sell, no? Sell siya ng 4.67 million. Ayan. So hindi pa rin natin masyado makita na maraming stocks na umrangkada. So parang nagbabalance out lang, no? So kung ano yung makyat kahapon, nagko-correct. Tapos merong iba na pumapalit sa kanya. Pero makita mo, pansin mo yung index natin, unti-unti na nagrarally yung itsura niya. So paiba-ibang blue chips yung humahatak ng markets naman natin. Okay? So yun lang yung nakita natin na galawan dito sa market natin for today. So disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. Huwag mong gagamit ito as a reason para mag-buy, mag-sell, or mag-hold ng stocks. Meron pong risk na involved. So, due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin naman. And then, follow mo lang ako guys dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka sa mga posts natin. Subscribe ka lang dito. And then, kung gusto mong sumali sa trading group, meron din naman tayo. Meron po tayong join button naman dito sa kanya. Follow mo na lang yan para updated ka dito sa trending stocks review, dito sa mga company reviews, profit or loss, mga basic indicators po natin, building yung fundamentals, and then yung ating mga risk management. And then follow mo din ako dito sa ibang social media, crypto ko to, para sa mga play to earn games natin. Ang lakas ng crypto natin. Facebook account para sa mga post din natin. Pili ka na lang po dito sa dalawa, Facebook account or dito po sa Facebook page natin. Ayan, pares lang naman yung post natin dyan. Tapos sa mga news natin is doon sa ating Bodega Peak. Ayan, bubuksan ko yung iba, nakalimutan ko. Yung Bodega Peak po natin is para sa mga news natin sa local market, dito sa US market at saka sa crypto. Ayan, ayaw magbukas ng Bodega Peak natin. Ayan. So tapos sa money earners, yung mga side hustles natin. Ayan, mamaya natin buksan yan.
So tignan po natin yung pinaka-summary ng ano ng index natin. Nakalimutan kong buksan yan eh. Tingin muna tayo dito sa ano sa pinaka-summary. Okay. So net foreign sale po tayo for today. So kahapon net buy tayo 200 tapos binagsak din siya 182.43 million. Yung turnover value natin halos pares lang kahapon is nasa 4 billion tapos ang panalo dito is services sector po. So gawa po yan ni ICT natin kasi nag-up siya ng 4%. So humataw to. And then nag-up tayo ng 1.6%. Property, maganda rin, no? So makiat siya ng 0.52%. So based dito sa mga news natin, lumalabas na yung mga news sa ano about sa inflation. Ayan, no? So galing to kay Investa, yung PH inflation natin is bumaba siya. 20-month low down na 4.1%. So this has moved to the current situation. Inflation rate closer to the government's target of 2% to 4%. So maganda po yan para ano, yung buying power natin is mas malakas. And then, syempre, pag mababa yan, mas maganda para sa PSE market. So ito po yung mga binili ng ating mga foreigners. Metrobank, Manila Water, SEP, CNPF, DNL, ABA, AAB, Ali, AREITS, si Teles Converge at saka si ICT. Ano ba to? Executive Committee of ASEAN approves proposed partnership with Bright Night APAC BB to establish a renewable energy. Ayan, so may bago na naman siyang project. Pero yung pinaka-price natin sa kanya ayaw naman gumalaw. So ito yung mga binenta ng mga foreigners natin, si BDO, BPI, China Bank, ASEAN, APF, GEN, ANI, EMI, ACAGI, Costco, FLI, MEG, Globe, Bloom, at saka si PHR. Ayan, tinulak si, ano, si PHR pala natin. Kaya medyo makit siya. PLDT, so sa mga mahilig sa dividends, meron po siyang declared na cash dividend na 2.44 million on its, yun nga lang sa preferred stocks pala yan. Ayan. Inflation natin is bumaba, so very good. Kailan kayo natin mararamdaman sa stocks natin? Hindi pa rin natin masyadong ramdam eh. Kahit na mga nasabi natin last time, mayroong mga net buy sa market. Yung price action ng mga stocks natin, hindi pa rin ganun kaganda. No, lalo na sa small caps. Dragon 8 Mall of Double Dragon updates foot traffic. 6-story Dragon 8 Mall in Divisoria, Manila Bridge is highest weekend of 67,000. Ayan, so nakakatulong kaya ano yan. Double Dragon natin. The Tio Families Hotel and Resort Developer Discovery World amends ECC papers to allow its diversification into solar energy investments. Ayan, sumasabay din siya. Core inflation is bumaba. Okay, hopefully mag-materialize yan. Si ASEN, meron siyang another partner ba to? Rockefeller Foundation Cool to Clean Credit Initiative. Monetary Authority of Singapore to explore major step towards accelerating the phase out of coal plants in line with the Paris Agreement. Gold prices. Pero nag-ano siya, nag-drop, di ba? Kaya nga bumagsak si ano si APX natin. Double Dragon sees increase in Dragon 8 months foot traffic. GGS, BPI, PayMongo in SME partnership. Gokong May own Robisos Bank has partnered with payment processing platform PayMongo. Kalaban to ni ano, di ba? Paymaya. SMC, speaking of Paymaya pala, may upcoming ano tayo, may upcoming hindi pa naman ano hindi pa naman official pero rather official na siya pero hindi pa tapos yung mga ano reviews natin. Magkakaroon tayo ng review kay ano, mamaya sana kay 2Trade na. 2Trade Asia versus at saka kay Paymaya. So meron tayong exciting na balita dyan. So San Miguel says it raised 34 billion pesos from FOO. Manila Water terminated its water supply contract with Metropolitan Cebu Water District. SPNEC of Technor Leandro Levesti has received initial payment of 7 billion galing kay Mer. AC All-HC Ayala Group's Rene Almendras, name map president for 2024. Double Dragon, basa natin yan. URC plans to expand its sugar mill capacity in Negros to 14,000 tons per day. GGS Robinsons Bank partners with PayMongo. Bitcoin, ayan, malakas pa rin yata si ano. Mamaya silipin natin si Bitcoin. US stocks nag ano sila,
nag-pullback kahapon naman. Ayan. So, hindi dire-diretso din, no? PHR takeover is dead. Ayan, sabi ni Mercado Barkada. SPNC gets small bounce pero kinain din. Meg announces 7 billion Palawan Township and then Double Dragon is meron siyang record foot traffic doon nga sa mall niya. MB Reach, ito yung mga galawang kahapon and drop si ano. Malakas pala yung correction dito sa US kagabi. Nasdaq 0.84 drop, S&P minus 0.54 and then si Dow Jones is minus 0.11 naman. Okay? So wala masyadong notable na ano balita po dito sa markets naman natin. Ayan. So guys, yung ating Patreon channel as usual, first week of the month. So yung mga sumali sa trading group natin, always open po siya sa mga traders and investors po dito sa PSE market. So kung gusto mo na guide, sali ka lang po dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So ito nga, yung sabi ko kanina, so magkakaroon ng collaboration po si 2Trade Asia Prime natin o 2Trade Asia at saka si Paymaya. Ayan, so maaga nating sinabi. Pero gagawa natin siya ng mga videos paano gamitin si Paymaya gamit si 2Trade Asia para sa mga investing. So pwede parang si GCash, di ba? Meron siya mga stocks na nakalagay doon. Si Paymaya through 2Trade Asia, magkakaroon na rin siya ng mga stocks. So ang maganda sa kanya, wala siyang minimum na ito kasi 'di ba may minimum ka na investment na ilalagay sa platform niya. Doon sa Paymaya, any amount. So pwede siya. Yun yung sabi sa atin kanina, nagkaroon tayo ng discussions with 2Trade Asia. So gagawin ko po ng video yung mga step by step procedure. Abangan mo na lang po yung mga discussions natin yan. Okay? So yan, patalastas kay 2Trade Asia natin. So yung closing natin is maganda siya. Pinitik yung market natin gawa ng biglang hinatak tong si ICT. Laki ng lakas ng volume niya. So nag-up siya ngayon 0.39%. So 6.3. So unti-unti umakyat si PSE. No umaga, berde siya ng konti tapos biglang nagkaroon ng pullback, no. Tapos bumawi din siya ng second half. Inakyat din yung market natin tapos pinitik nga po siya ng bandang closing. So yun nga lang, maganda yung closing natin pero 182 million net foreign sales. So may mga stocks na nag-pullback din. Halimbawa si Nickel, ayan, so nag-drop ulit siya, negative 2.65%. Tapos si Converge, mahina pa rin. At saka si ASN natin, nag-drop. So dito sa winner side, Monde, bumawi, 1.59 at saka si Aboitiz, Equity Ventures natin. Property, SMPH at saka si Ali, nagberde ng konti. Kaya nag-up siya ng 0.5% naman. Okay? So 47% foreign participation, 53% local participation naman. So dito sa winners and losers po natin, so panalo si PHR. Ani pala, ayan, si Ani natin, nag-bounce siya ng 8.33%. And then si PHR, nag-up siya ng 6.12%. PHA, 3.73%. Home, 2.68%. Green, 2.41. So tipid na tipid yung mga stocks natin. OLHC 1.87, Aslag 1.69, at saka si Monday is 1.59%. So dito sa losers natin, si ECBC, nag-drop siya is 6.85. ABA, so nag-breakdown 5.1%. APX minus 4.03. Sino pa ba? Si Dito, nag-drop din 3.43. SPNEC minus 3.3. Malalaki na yung drop ng mga small caps. Nickel, so binawi din yung yung spike natin kapon, negative 2.65. Kailan kaya akit yung yung mga stocks natin na to? Ayaw eh. So medyo nauntog siya. Converge minus 2.4, PX, nag-drop na rin siya 1.9 at saka yun nga si APX is 4.03%. Okay, so refresh natin to. And then pag-usapan natin yung ating mga chart. Okay, so market naman si index. Kailan hindi natin masyadong ramdam. Okay, so ano yung analysis natin kahapon sa kanya? Same pa rin naman, kaya lang yun nga, hindi natin siya maramdaman. Kasi umakyat siya and then papunta tayo dito sa 6,400 na resistance pero mga individual na stocks lang yung humahatak ng market natin. So anyway, nonetheless, packet naman siya. Hopefully magsunuran yung ibang mga stocks natin na ayaw pa rin gumalaw as of this time. So okay yung yung galawan ng RSI.
Especially ngayon may konting galaw si ano, di ba? Si PSE natin and then yung ating pinaka MACD formation naman sa kanya. Okay? So tingin tayo dito sa global market. Wala tayong masyadong mapag-usapan dito sa PSE kasi nga medyo matamlay pa rin yung galaw ng ano, majority po ng ating stocks. So dito sa global market, mukhang drop ulit ah. So may pullback ba ulit dito sa ano sa US market? Nasdaq negative 0.43%. Dow futures minus 0.07. And then si S&P natin is minus 0.2076%. So mapula kahapon para mapula ulit mamaya yung galawan. Dito naman sa European market, babaliktad. So bumabawi na siya. So nag-up siya ng 0.2, 0.3%. Nako, grabe dito sa ano bandang Asia. Hindi ko napansin to kanina. Ayan, so grabe pala laglagan dito. Sa ano ba meron? Minus 1.37. Sa Pilipinas may lindol. Ewan ko dito sa ano sa global market. Hang Seng minus 1.91. Ang lalaki na drop ah. Ito na naman kaya yung ano, yung virus scare natin. Shenzhen 1.87%. Ang lalaki ng drop oh. So okay na rin kahit paano pala nag 0.3 si ano si Philippine markets po natin. Okay, so ano bang balita? Wala nakalagay dito eh. Hanapin natin ng konti. Dito sa panababa. Meron siyang ano siguro eh. Virus lang naman yung ano eh. Yung bago pneumonia cases na ano eh. Nag-i-spike yun yung issue sa ano eh. Sa bandang China. Eh, wala tayong mabasa na ano catalyst. Bakit malakas yung ano, yung drop dito sa ano? O rebalancing na naman. May upcoming rebalancing yata ang ano yung sino na ba tong ano nabibigay ng ano rebalancing every quarter. So baka yun yung ano yung pinag-uusapan dito FTSE ba rebalancing or doon sa mga ano index natin sa ano sa Asian markets. Okay. So parang may upcoming na ano pala rebalancing. So research natin nakalimutan ko yung pangalan ng ano upcoming na rebalancing sa mga ano global markets natin. Okay? So ngayon dito sa crypto pullback tayo ng konti, mapula lahat ng ano ng chart. So si mataas pa rin naman, syempre mataas pa kasi nag-spike to kahapon ng ano, di ba? Mga 5%. Bitcoin 41.7K, Ethereum 2.2K, tapos si BNB is 230. Mapula nga lahat, no? So majority is puro pullback po. Ayan, pagkatapos ng spike, pullback naman dito sa ano, bandang cryptos natin. Okay? So yun lang yung nakita natin. Refresh natin to. Kailan kayo babalik yung ano, mga exciting na move ng mga stocks natin? Kasi tipid na tipid yung mga galaw eh. May nag-i-spike pero binabawi din, di ba? Next, tingnan natin yung ano, yung galaw ng mga ano, individual na stocks pala. Okay? So, unahin natin si PHR. So, pinag-usapan po siya. Kasi nga, yun nga po, meron daw siyang bagong investor ulit. So, nakatulong sa kanya. Nag-drop siya kanina, umabot siya dito hanggang 0.86. Tapos biglang bumalik yung price action natin tapos nagmukha tuloy siyang breakout. So bumalik yung ano yung mga bumalik sa kanya. So yung RSI nag-bounce sa 50, good sign. Plus yung ating MACD formation is nagtatry ulit siya na ano na yung blue line umakyat sa red line. Hopefully matuloy na yung investor na yan ha. Kung sino yung ano yung papasok na bago kasi hindi naman natin alam. Hindi pa dinidisclose pero yung nauna na pumayag na makipag-usap sa kanila, hindi rin naman natuloy. Kaya watch out na lang kung meron kayong hawak dito kay PHR at hopefully matuloy nga siya para hindi na masyadong mag-pullback yung price. Kasi iniisip ko, kagaya ng dati kapag merong negative news with regards dun sa ano sa bagong investor na yon kasi hindi pa naman finalized, di ba? So yun yung magka-cost ng drop. Yun yung cost ng drop niya last time actually dito sa area natin na to kasi eto si Bloomberry, di ba? Back out tapos umakyat siya kasi may bago. Nabasa natin kahapon eh yung investor na papasok dapat sa kanya pero nag-back out. So ngayon meron na naman daw sabi ni PHR natin. So hindi natin alam kung sino ngayon yung bagong nakipag-usap naman sa kanya. Okay? So watch out na lang po kasi volatile si PHR natin. So ngayon good vibe syempre para sa mga may hawak sa kanya. Congrats. Meron siyang up move na 6.12%. Ayan, maganda. Maganda yung galaw niya. 964K net foreign sell. Tower May Bank yung seller and then call FMS yung ating buyer and then call FMS yung ating pinaka main
seller naman. Okay? So hanggang saan yung galaw niya? Currently nasa resistance pero kung matuloy siguro yung investor natin ngayon, so watch out na lang sa 1.13 po. Support natin is pwede kong tanggalin yan and then ito na lang yung dinodrawing natin sa kanya na trend support. Okay? So maganda yung galaw niya. Hopefully matuloy nga po yung investor na yon. Next, SPNEC. So sabi nila parang dead cat bounce yung nangyari sa kanya. Nasaan na yung tail niya? Ayun, andun yung tail niya. So balik natin yung support kasi parang parang dead cat bounce yung galaw niya. So nagkakaroon siya ng pattern dito eh. So ayan meron siyang descending triangle na pattern dito. So parang ngayon ang pinapakita niya, although syempre gusto natin mag-bounce yan. Ang pinapakita niya is meron siyang i-retest. So bukas ang nakikita natin pag ganito yung scenario ng stocks na nakikita natin. So kailangan mabutas yung yung trend na to para mag-recover siya and then bumalik siya dito sa ginuhit natin kahapon kasi green naman siya kahapon talaga eh. So ang best case sa kanya umakyat siya mag-breakout dito. Ngayon kapag umakyat siya and then nauntok, watch out na lang yung pattern na to kasi ito yung lalabas na malakas na resistance niya dito sa galaw. And then pag mag-breakdown kasi diyan sa current price na 1.17. So, dito tayo titingin sa kanya pabalik sa 1.1. Ayan. Pero net buy siya. Titignan ko yung galawan dito kanina. So, negative 3.31% drop siya ngayon. At ilan ba? Nasaan na yung net foreign sell? Ayun. So, net foreign buy tayo na 15.04 million. So, meron sumasalo. Si Abacus, ayan. Si Abacus daw. Abacus call ang buyer and then call FMS yung ating pinaka-main seller. Next. APX, so yun na po yung catalyst yung global markets natin, bumaba bigla si gold natin. Ewan ko kung naka-recover na siya, pero yun yung balita kagabi na kanina umaga, nag-pullback bigla yung ating gold prices. So marami nag-profit taking sa kanya. So anyway, nag-drop siya, nag-fill the gap ulit siya and then maganda makita is hindi siya mag-breakdown dito sa MA9 para tutuloy tayo na mag-retest dito sa 3 pesos naman. Okay? Pero maganda na rin, di ba? So kung sabi ko nga, kung nasakyan mo itong setup niya na to, malaki na rin. More than 10% na rin yung binigay ni APX naman natin. Ayan. So watch out na lang yung support na MA9 para dito kay APX po natin para kahit pa paano is magtuloy yung trend. So negative 4.03% yung galaw. And then meron tayo net foreign buy na 1.18 million. So BPI call ang buyer and then FMS Tower yung ating pinaka-main seller naman. Next, ABA. Papaaba ka na lang dito. Mapapaaba ka na lang kay ABA. ABA natin. So nag-drop ulit siya. Kapon hindi siya masyado pinansin kasi medyo nag-Dow G siya ng konti, di ba? Pero nag-breakdown din siya. So medyo mahina si ABA natin. Wala tayong makita na momentum ng buyers. So ito yung drawing natin sa kanya and then hopefully mag-recover yung price. Pero pag parang meron pa naman siyang i-drop kasi nga based sa price action niya. And then kung dito yung support natin malapit dito. So siguro ang pinaka-stronger support niya para sa bounce is nandito sa 0.9. Okay? So simula nung nabash nung yung foreign investor natin sa kanya, ayaw na mag-bounce ng price action ni ABA natin. So grabe din yung drop niya. So kung medyo nahawakan mo siya dito sa bandang taas, ang laki na rin ng ang laki ng devaluation niya, no? Mantakin mo yan 60% yung nawala dito kay ABA natin. Tapos parang wala pa tayong makita na bounce in the short term para dito sa galaw niya. So siguro naman dito sa 0.9, mag-bounce na siya kasi nasa oversold ulit yung galawan natin. Pero nag-aalisan yung yung volume natin sa kanya. Tingnan natin yung price action. So medyo malakas yung drop niya for today. Negative 5.1%. Net foreign buy siya pero maliit. 709.87K. Call Ichua ang buyer and then call FMS yung ating pinaka main seller naman. Okay? So next si ICT. So ito ngayon yung nagtulak sa market natin. Ayun pinush talaga yung yung price action niya. So new all-time high or new 52 weeks high para dito kay ICT. So natuloy na rin siya. Okay, so ito lang yung maganda yung yung galaw sa mga big caps natin sa ngayon. Gawa natin siya trend base Fibonacci.
kung matuloy-tuloy siya is ang next daw na resistance is nandito sa 240. Okay? So, mabagal si ano, di ba? Mabagal si ICT pero pag makita mo yung trend niya, parang si ano na rin, no? Si Ayala, nagbe-breakout yung mga price action niya. Meron ba tayong trend dito? Saglit. Masyado malayo kasi pag niisip ko dito eh. So dito siguro ano, o dito. So based sa galaw ng market, hinilot, no? Ayan, so ito. Ito yung sinasabi ng ano ng trend natin sa kanya. So kung masusunod yung trend natin na yan, meron siya resistance dito. Dito sa 233. Pero based dito sa galaw niya, kasi nakalabas siya ng box eh. Ito yung previous box niya, di ba? Ng price action. Ngayon, may bago siya dito na box. So, kaya yung nilagay natin is adjust natin ng konti. Yan. So, yan ngayon yung papansinin natin for the coming few days. Okay. So, gawa pala ng ano yan. Trend-based Fibonacci na kakadrawing natin sa kanya. So, balik ko na lang dito. Kasi ito yung pinaka-visible na ano niya. Resistance. 236 o 240. Ayan. So, bigyan natin siya ng chance na umakyat kasi positive vibes naman yung galaw niya ngayon. Medyo malakas. Huwag lang siya magaya dun sa mga blue chips natin. Kasi ang ginagawa, pinipitik yung blue chips natin, gumaganda yung index. Pero the next day, couple of days, nagpo-pullback din yung, ano, yung price action. So, tignan natin kung kayang i-sustain ni ICT kasi may nag-accumulate din sa kanya dito. Malalaki yung volume niya dito tapos talagang ano siya pinupog ng ano net foreign buy. So tingnan natin yung kanyang ano price action. So nag-up siya ng 4% for today. 205 million net foreign buy, malakas. Mandarin, no? UBS Mandarin ang buyer. RCBC Macquarie yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So, and then lastly, si ASEN. Mahina pa rin si ASEN, ha? Ang dami niyang project. Araw-araw yata may nababasa tayo na ano na bagong partner, bagong loan, bagong expansion si ASEN pero hindi gumagana sa kanya at pabagsak pa rin yung price action natin. So lumalabas tuloy. Meron siyang ano dito, descending triangle. Although hindi pa naman tanggal yung ano niya, yung double bottom niya dito sa area na to. Kailan kasi baka magkaroon din to ng shakeout, no? Lalo medyo mahina pa rin yung market kasi natin hindi makarangkada eh. Kaya hindi natin makita yung obvious na galawan ng ating mga stock. So support pa rin yung titignan natin dito kay ASEN, kagaya na review natin sa kanya from the past few days o kahapon. Hindi pa rin natin malagyan resistance sa bandang taas. Sabihin ko sana dito sa 5.46. Hindi mo nagre-recover yung ano, pinaka-price action ni ASEN po natin. So nag-drop siya for today, negative 1.47%, minus 4 million. Net foreign sell, call BPI ang buyer, and then Asia Sec call yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay, so balik tayo sa index natin. So wala tayong masyadong makitang exciting na galaw ng stocks. Umakyat si PSE pero hindi natin ramdam sa individual na galaw ng stocks natin. Pero nonetheless, good side pa rin naman kasi nagtatry na mag-recover yung market natin. At kulang nga lang sa tulak yung mga stocks natin. Ayan. So anyway, dahan-dahan naman siyang umakyat kagaya ng ginawa niya dito sa area na to. Kasi magugulat ka na ng mag-i-spike yung price niya kapag natuloy-tuloy yung mga galawan natin. Okay? So basic chart lang muna. Although ramdam nga natin mahina yung mga individual na stocks, okay naman kahit paano yung galaw ni PSE market natin. Okay? So yan lang po muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group, guys. Kung gusto mo ng guide, yung ating crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon. Sa mga gusto ng guide sa Philippine Market Trading Investing, sali lang po kayo sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.